Yung iba ayaw magbukas ng puso kasi ang gulo ng buhay. Ang gulo ng bahay, si Jesus na sa labas. Eh si Jesus nga makakalinis eh, papasukin mo na. Pag pumasok si Jesus yan, lilinis yan, aayos yan, yung puso mo magkakaroon ng galing. Makukumpleto yung puso at galing. Ako po si Kuya Ruther, napakasaya ko po na nandito po ako. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating butihin at napakagandang mayora. Palakpakan po natin. Sa mga napanood po yung Pilipinas Got Talent Season 1, natatandaan niyo po si Jovic Baldivino? Yan, si Jovic Baldivino po, yung batch po niya na siya ang nag-champion, top 6 po ako doon. Ako po yung puppeteer doon. Okay, so yan po ang ginagawa ko for a very long time, nagpapuppet po ako. Nung nag-uumpisa po ako niyan, di ba po ang tema natin, puso at galing. Sabihin niyo, puso! Sabihin niyo, galing! Sabihin mo sa katabi mo, galing! Ang galing, nandito ka. Ang saya ng puso ko. Puso at galing. Alam niyo po, yung puso at galing, bakit importante? Mamaya po magsasample ako. Sino gusto po magsample ako? Magpalakpakan. Magsasample ako. Yung ginagawa ko po ay napaka-simpleng art form. Ang tawag po sa kanya, ventriloquism, medyo mahirap i-pronounce, no? Ang ibig po sabihin nun ay nagsasalita ka galing sa tiyan. Ventriloquy, okay? So, venting from the diaphragm, okay? Speaking from the diaphragm. Tapos may gagamitin kang puppet. Ang mahirap po diyang practicein, yung bibigyan mo ng sariling ugali, yung puppet. Kasi hindi naman siya buhay. Ulitin ko po, hindi siya buhay. At trabaho ng mga kagaya ko, bibigyan mo ng buhay yung bagay na hindi buhay. At umabot po ako sa punto na sobrang buhay na siya. Nung nasa ABS-CBN po kami, nag-guest po ako ilang beses sa ASAP. Pag nasa dressing room, inuupo ko yung puppet ko, ang pangalan niya Titoy, inuupo ko siya sa ibabaw ng maleta. Nasa dressing room, so nakaupo siyang ganyan. Pag pumapasok yung kaibigan ko, si Alakim, yung nagmamagic ng paro-paro, natatandaan niyo yun? Sa Araneta Coliseum, nawala siya, naging paro-paro. Galing, ang galing ng mama. Okay? Pagpasok niya, andito yung puppet ko, sabi niya, "Hey! Pag hindi naman gagamitin, ipasok mo sa maleta." Sabi ko, bakit? Hindi. Hindi ako sanay na nakikita siyang hindi buhay. Kasi sa isip ko, buhay na siya. Dati po, meron akong, hanggang ngayon naman marami akong followers sa Facebook, pero dati puro bata. Sino dito alam yung Farmville? Magpalakpakan. Alam ko edad nyo. Farmville. Okay? Tapos, yung Pet Society. Di ba? Yeah, Pet Society. Merong bata. Malaki na siya ngayon. Ang pangalan niya, Denise. Okay? Ito sabi niya, "Kuya Ruther," nag-PM. "Kuya Ruther, nandiyan po si Titoy." Sabi ko, "Andito." Sabi niya, "Ano pong ginagawa?" "Naglalaro." Sabi niya, "Sabihin niyo po sa kanya, laro tayo." Sabi ko, "Anong laro?" Sabi niya, "Pet Society." Baka marunong siya. Sabi niya, "Laro po tayo, Kuya Ruther." "Anong laro?" "Pet Society." Sabi ko, "Hindi ako marunong." Sabi niya, "Tanong niyo po kay Titoy, baka siya marunong." Sabi ng bata, eto matindi, nag-7th birthday yung bata. Okay? Sabi nung magulang, gusto nila akong kunin. Di binigay namin yung presyo, nasa Star Magic po ako noon ABS-CBN, no? Tapos, binigay yung presyo sa kanya. Nalungkot yung mommy. Hindi natin kaya si Kuya Ruther. Mataas. Parang 4 na beses ng presyo ng karaniwang artist. Okay? Nang ginagawa ko. Sabi ng mommy niya, "Si ano na lang, nagpapapit din yun. Kasi hindi natin kaya yung presyo ni Kuya Ruther." Alam niyo, sabi ni Denise, tanong niyo, "Ano?" Sabi niya, "Ano?" Parang ayaw niyo malaman Sabi niya, "Ano?" Sabi niya, "Mami, bawasan na lang natin yung bisita." Nakonsensya naman ako. Nadurog po talaga puso ko. Binigyan ko ng 50% discount. Para makapunta kami. Ito matindi. 7th birthday. 7 roses, di ba? 7 roses. Magsasayaw. Lumapit yung mami sa akin. Ang sabi ng mami ganito, Ruther, sabi ni Denise, baka daw pwede, pagkatapos nilang magsayaw ng daddy niya,
Sa pang 6, pang 7, gusto niya si Titoy. Magsasayaw sila ni Titoy. Yung mami nagsasabi sa akin, sabi ko, Mami, ano po una, mapuputol po yung act namin. May script po kasi yan. Pangalawa, hindi po yan naglalakad. Hindi siya gumagalaw pag di ko hawak. Alam niyo sabi ng mami? Tanong niyo ulit, ano? Sabi ng mami, oo nga no. Sa isip nila, buhay na yung... Kasi sa tagal ko ng ginagawa at pinag-aralan at prinaktis ko ng maigi, nabuhay ko na siya. Okay? Maraming lumalapit sa akin, hindi po sinasabi, ang galing mo magpapit. Hindi. Ang sinasabi ganito, nakakatawa kayo. Kayo. Okay? Nakakatawa kayo. Talagang tanggap nila, meron akong kasamang ibang tao. Okay? Isipin nyo, okay? Tao lang ako. Nakabuhay ako ng hindi buhay. Hindi totoong buhay yun. Okay? Tayo mga tao, marami sa atin, pag gumaling na tayo tapos hindi maayos yung puso, akala natin tayo yun. Akala mo, ang galing-galing mo na. Hindi mo alam, pag hindi ka hawak, nung gumawa sa'yo, hindi ka buhay. Gustong-gusto ko po itong pangalan ng pista ninyo. Ilang beses po kayo nagpipista, Mayor? Isang beses sa isang taon. Alam niyo po ba ang Diyos natin, sobrang hilig mag-piesta? Ang mga Hudyo sa isang taon, meron silang 7. Sa isang taon. 7 piyesta sa isang taon. At lahat yon nakamarka sa mga major events ng buhay ni Jesus. 2 na lang ang hinihintay na hindi pa nangyayari. Mangyayari yon pagbalik niya. Ang tindi. Ang hilig-hilig niya sa kasiyahan. Gusto-gusto ko po yung pangalan ng piyesta ninyo. Palay. Palay. Nagbibigay kanina, maraming salamat po sa karangalan. Lumapit po ako dito, naglagay ako ng grain ng palay. Palay, pinag-iisipan ko yun. Palay, Panginoong nag-alay. Kaya ka nag-aalay kasi unang nag-alay ang Panginoon sa'yo. Palay. Sabi po sa Psalm, yung text po natin, Psalm 78 verse 72, ang sabi, si David po, pinangunahan niyang Israel ng may maayos o puro o dalisay na puso at mahusay. Skillful hands, magaling. Okay? Dito po tayo kahit sa Christian community. Gusto ko po sabihin, ang ganda-ganda niyo po tingnan na magkakasama tas iba-iba denomination. Ang ganda-ganda. Yun talaga po ang ibig sabihin ng unity. Sabihin niyo, unity! Ang ibig sabihin po ng unity, hindi yung pare-parehas kayo mag-isip, pare-parehas kayong lahat, kasama-sama kayo. Ang tawag doon, uniformity. Yun ang tawag doon. Okay? Pero kung may pagkakaiba kayo, pero kaya nyo pa rin magsama-sama, ang tawag doon, unity. Ang tunay na panukat ng respeto, sabihin nyo po, respeto. Ang tunay na panukat ng respeto, hindi yung pagparehas kayo. Hindi respeto tawag doon. Ang tawag doon, nagkakasundo kayo. Okay? Pero pag magkaiba kayo, pero maayos pa rin ang relasyon ninyo, ang tawag doon, respeto. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Yan. Kaya sa mga misis, sa mga mister, pag sinabi ni mister, saan mo gusto kumain? Ano sagot ni misis? Kahit saan. Kahit saan. May mas maiksi pang sagot. Ano? Ikaw. Di ba gano'n? Nakataas pa yung paa. Ikaw. Tapos nalipasan na kayo ng gutom, lahat ng tinuro mo, ayaw niya. Minsan, pag mumulang pa ng away, pag tinuro mo dito, gusto mo kumain, ang sasabihin niya, bakit? Kailan ako kumain dyan? Siguro may kasama kang kumain dyan. Di ba? Ang hirap. Pero, ano ibig ko sabihin? Ito yung respeto. Gusto niyo kumain doon? Ikaw, gusto mo dito. Ano gagawin niyo? Magsasama pa rin kayo dun sa isang lugar na sana hindi mo gusto dun, pero gusto niya dun, nandun ka. Ang tawag doon, respeto. Tsaka pagmamahal. Kaya huwag kayong magtanong sa Diyos, Lord, bakit itong binigay mo sa aking asawa? Iba ang gusto. Eh kung lahat ng gusto mo, yung ting gusto niya, eh di parang sarili mo lang yung inasawa mo. Isipin mo, na pangasawa mo, sarili mo. Ako, ayoko po. Pag tumingin ako sa salamin, ayoko. Puntahan niyo po ako sa Facebook. Tingnan niyo yung picture ng misis ko.
Ay, Daddy, pag nakita niyo picture ng misis ko, magkatabi kami, masasabi niyo po, lalo mga kalalakihan, lalo kung single pa kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. No? Pag nakita niyo kami magkatabi ng misis ko, masasabi niyo sa sarili niyo, may Diyos talaga. Mabait ang Diyos. Sige, palakpakan niyo si Lord. Amen! Huwag kang magtampo sa Diyos kung hindi ka ginawang kasing gwapo ni John Lloyd. May sasabihin ako sa inyo, may hindi kayang gawin ang kagwapuhan na kayang gawin ng dasal. Amen! Amen! Sobrang importante ng puso. Importante din yung galing. Diyan tayo, nahahati tayo dyan eh. Sabi ng iba, hindi importante yung galing. Ang importante, yung puso. Tama? Tama? Sasabihin naman ng iba, hindi, importante yung galing. Hindi naman nakikita ng tao yung puso, ang nakikita yung galing. Palakpakan niyo po yung worship team ninyo. Grabe, palakpakan niyo po sila. Nasaan yung worship team? I want to appreciate you because I was a part of the worship team for the longest time, from 4th year high school all the way hanggang bago ako mag-asawa, 15 years ago, drummer ako sa church. Napakahirap sa worship team. Okay? Tanong nyo, sabi nung iba ganito, pag gumagaling ka na, ayaw namin na magaling. Bakit? Yung mayabang. Tama? Pati sa Bible, pag magaling ka na, ayaw namin ng matalino. Yung mayabang. Ayaw namin ng magaling tumugtog. Yung mayabang. Pag pinag-isipan mong maigi, pag naranasan mo pong mapaligiran ng totoong magagaling, mauunawaan mo, madidiscover mo, marirealize mo, na kung meron mang magaling na mayabang, konti yun. At saka kung magaling, tas mayabang, hindi siya sobrang galing. Marunong lang siya. Pag napunta ka na, paligiran ka ng mga totoong magagaling, ang babait nila. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo, bakit? Tanong niyo, bakit? Kasi yung totoong magaling, alam niya kung gaano kahirap bago umabot doon sa sitwasyon niya kung gaano siya kagaling. Naiintindihan niyo ba? Ang totoong matalino, mababa ang puso. Bakit? Alam niya kung gaano karaming kilay ang susunugin. Tingnan niyo sa akin, wala na. Wala na, naubos. Pag pinapawisan po ako, diretso sa matay. Kaya yung mga girls, huwag niyong ahitin. No? Pangsalo ng pawis yan. Inuubos niyo. Hindi kayo maintindihan. Pag makapalang kilay ng babae, inaahit. Pag wala, dinodrawingan. Ano ba talaga gusto niyo? Ang gulo niyo eh. Mahirap kong gumaling. Kaya tinan nyo si David. Si David ang perfect example. Maayos ang puso, tapos magaling. Kaya siya magaling kasi maayos ang puso niya. Yun dapat. Sabi sa combat sports, sa martial arts, mas umiitim ang belt, mas pumuputi ang puso. Dapat ganun. Naintindihan nyo? Ang totoong magaling, mababa ang puso. Ulitin ko po, ang totoong magaling, mababa ang puso. Bakit? Kasi madaling natuto. Bakit? Madaling turuan. Tingnan niyo si Mayora, natuto kay Daddy. Partida, ayaw pa niyan. Eh kung gusto niya, lalo na. Di ba? Ayaw niya eh. Di ba? Di ba? Akala nung iba, yung galing ang issue. Huwag niyo unahin yung galing. Ang unahin niyo yung puso. Okay? Sabi ng iba, ang problema, kahirapan! Kaya may mga masasama ugali, may nagdanakaw, kahirapan. Hindi po ako naniniwala kasi lumaki ako mahirap. Nung high school, pedicab driver ako. Hindi ako nagnakaw. Naintindihan nyo? At kung kahirapan, ang dahilan kung ba't may magnanakaw, eh ba't ang daming mayaman na magnanakaw? Tama? Ano ibig sabihin? Ang problema, puso. Puso. Ang una mong gamutin, yung puso. Pero siyempre, mas madaling matuto pag hindi gutom. Bigyan mo na makakain, turuan mo yung puso. Okay? May nagsabi ganito, paborito po itong Bible teacher. Ang sabi niya, kapag ikaw ay mahirap, sa Santa Mesa po sa Manila, alam nyo, nilalagari yung release ng train. Nilalagari, binibenta sa junk shop. Kaya sa Bicol, may nadiskaril, nilalagari. Pag mahirap ka, hindi maayos ang puso mo, wala kang takot sa Diyos, maglalagari ka ng release ng train. Tama? Ibibenta mo sa junk shop.
Pwede ka naman magtrabaho, ayaw mo, sasabihin mo, hindi, kasi mahirap. Okay. Ngayon, ako yung may kakayahan, sasabihin ko, ganito, pag-aaralin na kita agad, hindi kita tuturuan tungkol sa Diyos. Pag-aaralin na kita agad para tumalino ka, para gumaling ka, para yumaman ka, yumaman. Pag mayaman na yan, magaling na, hindi na siya magnanakaw ng relays. Magnanakaw na siya ng tren. Hindi ba totoo? Diba? Hindi na ako magsasabi kung ano at baka pag-uwi ko mabaril ako. No? Pero ganun talaga eh. Laki-laki ng budget sa maintenance, lahat sira. Ano nangyari? Di ba? Yun nandun naman, mataas naman pinag-aralan nun. Magaling naman yung mayaman. Ano nangyari? Nauna yung galing bago yung unahin yung puso. Sabihin nyo, puso muna! Jeremiah 17 verse 9. The heart of man is the most deceitful of all, who can fathom it? Ang puso ng tao, ang pinakatigib, ang pinakapuno ng pangloloko, deceitful. Sino makakaunawa sa kanya? Grabe. Tinan nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo, kumusta puso mo? Gusto nyo ba maayos yung... Wala! Ganun puso ng tao, ganun. Paano na yan? Eto sagot. Sabi ni John 1:12, lahat ng kay Jesus ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng... Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Kapatid, apil. Utol kita. Ano sabi sa Revelation 3:20? Ano sabi? Yung sulat sa Laodicea. Sa church to eh. Alam niyo, sobrang bait ng Diyos. Sobrang bait ni Jesus. Sabi niya, isulat mo sa iglesia, sa church, sa Laodicea. Narito ako, nakatayo, sa labas, kumakatok. Sino man ang makarinig, kaya po nagpipreach yung mga pastor. Sino man ang makarinig, kailangan nyo marinig. Sino man ang makarinig ng aking tinig, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at magkasama kami kakain. Sabi nyo kakain. Yun ang sagot eh. Hindi pala maayos ang puso ng tao. Tama. Kaya kailangan si Jesus dyan. Pag dyan nakatira si Jesus, aayos yan. Yung iba, takot sa Diyos, sobrang mahiyain. Bakit? Ayoko mag-church. Nakakahiya. Nakita nila ako nung nakaraan, umiinom ako dun sa labas eh. Tapos mag-church ako. Ayoko mag-church, nakakahiya. Magulo ang buhay ko. May bisyo pa ako. Ayoko lumapit sa Diyos. Kailan ka lalapit sa Diyos? Aayusin ko muna yung buhay ko para pagpunta ko sa church, hindi nakakahiya. Isipin niyo yun. Isipin niyo yung mabuti. Nasabihan na ba kayo ng ganyan? Inaaya nyo? Sama ka sa Bible study. Ayoko nakakahiya yung buhay ko. Aayusin ko muna bago ko lalapit sa Diyos. Isipin niyo yung ganyang pag-iisip. Mali po yan. Bakit? Isipin mo, pag sinabi ba sa'yo, punta tayo sa car wash, dalhin natin yung kotse mo sa car wash, sasabihin mo ba, ayoko, ang dumi. Nakakahiya, lilinisin ko muna, saka ako dadalhin, kayabangan ho yun. Diba? Hindi ka naman papagalitan ng car wash pag marumi yung kotse mo, para doon nga yun. Punta tayo sa gym, magpapayat tayo, ayoko, ang taba ko pa eh. Kaya nga eh. Magpapapayat muna ako, pag may abs na ako, saka ako pupunta para Instagrammable. Hindi para doon yung gym. Naintindihan nyo? Punta tayo sa ospital. Ayoko, masama pakiramdam ko eh. Kaya nga. Welcome po kayo kay Jesus. Sabihin nyo, welcome! Mahal po kayo ng Lord. Malinaw? Malinaw? Sabihin nyo, kain. Yung palay, staple food natin yan. Kaya ang Pilipino, hirap na hirap magka-abs. Dahil sa kanin. Tama? Tama? Oh. Yan ang staple food natin, kain. Alam niyo po ang imbitasyon ng Diyos, sabi ni Jesus, pag pinapasok mo ko, magkasama tayong, magkasama tayong, sabi ni David sa Psalms 23, sabi niya, ako'y iyong pinaghahanda ng isang dulang sa harap ng aking mga kaaway. Sa mababaw na Tagalog, pinaghahanda mo ako ng kainan sa harap ng mga kaaway ko. Isipin niyo naman, sa dami na pwedeng kainan, ba't sa harap ng kaaway? Isipin nyo, sabi ni Lord, look at David, maglalagay ako dito ng mesa, umupo ka dyan, kakain tayo. Saan po? Dito, sa gitna ng gera, sa harap ng mga kaaway mo, kakain ka sa tabi ko. Isipin nyo yun. Isipin nyo.
Alam niyo po ibig sabihin sa mga Hudyo, akala kasi nung iba, Amerikano si Jesus. No? Sa mga Hudyo, ang ibig sabihin ng pagkain ganito. Tanong niyo sa akin ano? Sabihin niyo, ano? Isa pa, ano? Ang ibig sabihin nun, relasyon. Tayo, dikit ang kultura natin sa kanila eh. Pansinin niyo. Di ba meron tayong kabisera? Importante kung sino uupo sa dulo. Tama? Pag pumasok ka ba sa Jollibee, masok ka sa Jollibee, okay? Lahat ng mesa, bakante, meron lang isa, may nakaupo doon. Hindi mo kilala. Tatabi ka ba sa kanya? Hindi. Bakit? Wala naman kayong relasyon. Okay? Pero, maraming bakante, may isang nakaupo, kaibigan mo yung nakaupo, umorder ka, saan ka pupunta? Sa mesa niya. Kasi meron kayong, eto pa matindi. Ang ibig sabihin po ng pagkain sa Biblia, sa imbitasyon ng pagkain, pag inimbitahan ka ng isang tao na mas mataas sa'yo, sa estado, pag umupo siya sa mesa mo, sinasabi niya sa lahat ng nakakakita, etong kasama ko sa mesa, sagot ko siya. Kaya sabi ni David, pinaghahanda ako ng kainan ng Diyos sa harap ng mga kaaway ko. Para na niyang sinasabi ng Diyos sa mga kaaway niya, kayong lahat, makinig kayo, sagot ko si David, nasa mesa ko siya. Kaya yung courtesy call, yung sumama po kami sa mesa nyo, sobrang malalim yun, lalo sa mga nakakaintindi. Ang sarap, nasa mesa ako nila Mayor. Di ba? May relasyon, sagot ka niya. Yung po ang imbitasyon ng Diyos. So kung meron pa ditong natitira na hindi nyo intindihan kung ano relasyon nyo sa Diyos, yun ang inaalok ng Diyos sa inyo. Bukas mo ang buhay mo, bukas mo yung puso mo, unahin natin yan. Yung iba ayaw magbukas ng puso kasi ang gulo ng buhay. Ang gulo ng bahay, si Jesus na sa labas. Si Jesus nga makakalinis papasukin mo na. Pag pumasok si Jesus dyan, lilinis yan, aayos yan, yung puso mo magkakaroon ng galing. Makukumpleto yung puso at galing. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. God is good.